sino ang inyong susuportahan? Team Marcos, Team Duterte, Team Makabayan, Team Dilawan? Team Duterte. Bakit Team Duterte, sir? Kasi para wala uli yung mga masamang tao. Ganun po. Yung mga kasama din, sir. Bukod doon, sir, ano pa nagugustuhan dito sa Team Duterte? Maraming takot sa kanya. Ito na ang mga nagtatap ha, mula sa top 1. Mula sa top 1 sa Team Suka, number 28, si Senator Bongo. Papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong dangal. Ang Pilipino, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda? Kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulungan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan ang ugaling Pilipino. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay malin lang kanya. Para sa ganon, sa kinang ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay mailigaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagpibili ang kinabukasan ng inyong pamilya. Nakahamon eh. Nako. Hinamon ko si Tambaloslos ng suntukan. Nako po eh. Yung mga tuwad ko, hinamon ko. Bakit wala akong kaso? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Huwag nyo lang i-hit, samahan nyo ng bell all para lagi kayo nakakatanggap ng notification. Hay nako, iba't ibang survey na ho. Mula sa ArcLight Senatorial Preference Survey, 7th run. Ito na ho ang tumambad. Ay, grabe. Ilan lang ang nakapasok? Parang may problem. Wala ho atang... may nakapasok na isa na Team Sinusuka. Isa lang ho papakita natin ha. Itong survey na ito ay mula sa ArcLight. Meron pang sinabi rito Mas maganda malinaw sa malinaw. Lakihan natin ha. Ito ho. Numbers don't lie. Nagsalita na ang mga netizen. ArcLight Senatorial Preference Survey 7th run. Sino ang iboboto mong senador? Poll conducted from February 22 to February 25, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from ArcLights with its 2 million followers generated more than 437,781 votes from accumulated survey forms and recorded 5.2 million in total engagement. Anak ng bugi. Ito na yung sinasabi natin. Huwag na ho kayong magsinungaling. Dahil, etong survey na ito, online survey, na totoong survey, pero syempre bago natin simulan natin talakayan at reactions and likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. Ito na ang mga nagtatap mula sa top 1. Mula sa top 1 sa Team Suka, number 28 si Senator Bongo. Sa top 2 si Senador De La Rosa, number 22 sa Balota. At number 3 sa top survey ay si Senator Kibuloy, number 53 sa Balota. Ang nagtatapor ay si Senator Marcoleta na number 38 sa Balota. At nagtatop 5 ayon sa survey ay si Senador Bondok na number 10 sa Balota. So, nag-number 6 si Senador Rodriguez with number 56 sa Balota at number 7 si Doc Mata. Ayun, nakapasok dito si Doc Mata. Ang number niya sa Balota ay number 42. At si Senador Lambino
ay nag-top 8 sa balota. Ang numero niya ay number 34. Nag-top 9 naman si Senador Ipe Salvador. Ang number niya sa balota ay number 58. At nag-top 10 si Senador Hinlo na number 30 sa balota. At nakapasok sa survey ang isang kakamping na si Aquino na number 5 at si Lacson na sa team Sinusuka. So, yan ho yung makikita nyo na lumabas sa survey. Nako, hindi ho magbibiro ito. Ilan milyon ang, kita nyo, dito pa lang sa mga comment I will vote straight PDP laban. Mag-isip-isip kayo, matalino na ang mga kababayan natin Pilipino. Yes, Kibuloy, no corruption. Straight vote, na tayo guys. Yes na yes. Vote straight PDP. Halos lahat to. Hindi sa pagbubuhat ng partido ng PDP, talaga namang makikita nyo. Swerte ito si si Aquino at saka si Lacson. Swerte ho ito at nakapasok pa. Pang ilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, wala tayong magagawa sa survey nito, pero kung isisiksik nila sa utak ng mga tao na malakas daw yung survey nila, mga team Sinusuka, wag na ho kayong magbuhat ng bangko dahil pinagtatawanan kayo ng sambayan ng Pilipino. Samantalang ito na. Ano yung mga pahayag ng isang magaling ito naisama na natin to sa content natin kahapon. Kinasuhan siya at gustong padisbar, pati ba naman yung lisensya niya sa pagka-CPA ay dadamay daw di umano. Anak kayo ng bugi. Gusto nyo? Gusto nyo ba talagang eto, pasok natin si attorney. Si attorney ho ay nagbigay ho lang ng kanyang kaalaman. Parang kasi nahihinaan siya dito sa sa kapasidad ng alam mo na yung mga online voting kasi. Pag sinabi natin online, merong pwedeng ma-hack, pwedeng magkaroon ng alam mo na hocus-pocus ika nga. Kaya nabanggit niya ito papaliwanag niya ha. Machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines o ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow, diba? Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Yeah. Alright. Ako bilang abogado ay isa rin akong IT expert kasi bago intindihin nyo mga kasama kung bakit nasabi ni attorney yung mga ganung bagay kasi ito ay isang hacker din pala. Kaya meron siyang idea na pwedeng gawin, pwedeng mangyari ng COMELEC o resulta ng eleksyon, pwedeng magkaroon ng hindi magandang resulta. Ang galing mo talaga, attorney. Ikaw ang isang hahangaan. Dahil sa pagbubunyag mo, nagkaroon na sila ng takot kahit papano. Dahil pag ginawa nila yon, ibig sabihin talaga naman, merong nag-uutos. Pero sige lang, attorney, tuloy mo lang para yung ating kababayan alam kung ano yung gagawin just in case na magkaroon ng gantong bagay. Meron na silang idea. At ito lang para lang man sa makasiguro tayo na ating panalo sa PDP, idiretso nyo yung PDP line. Wag na ho kayo magtapyas. Pakiusap lang. Tuloy, attorney. Bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ayan. Ang ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems
At sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Hoy, Comelec, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Yon. Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng Comelec, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. Yan. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita. Walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng Comelec at yun yung official na returns ng election. Yan. Nakakuha tayo ng idea, mga kasama. Dahil si attorney ay isa ring IT, may kaalaman sa mga code at may kaalaman sa pang-hack, nagbigay siya ng komento, baka pwede niyong ayusin kasi pwede kayong ma-hack. Umalma yung isa. Ika nga si chairman ay umalma. Bakit? Ang tanong, bakit umalma si chairman? Anong problem? Meron bang tinatago o talagang may gustong itago? Yay! Ang hirap, ano? Kaya iwas-iwas sa mga durobo. Alam nyo na nangyari sa Kabanang Bayan. Wag na ho kayong magsasama ni isa sa balota na isasama nyo sa Team Suka. Kung siyam lang ho ang inendorso ni Tatay Digong, siyam lang. Okay na yun. At ito, ipasok natin ito. Mas maganda ito Ang birada ni Senador Marcoleta. Kanino? Kayo na ho ang humusga. Bahala na kayo umintindi at magbigay kayo ng reaction nyo patungkol dito. Mas maganda kayo ho ang manunood at bibigyan nyo ng reaction ang bawat mga detalye. Hindi ko po marinig ang sagot nyo. Magkano po? 53 pesos? Number yata yan ni Pastor Kibuloy. Mura po ba ang singil ng kuryente sa ating bansa ngayon? Mahal! Mura po ba ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon? Mura po ba ang presyo ng pagkain ngayon? Murang-mura po ba ang pagpapagamot ngayon? Wala nang mura? Mapapamura ka talaga? Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa hapong ito. Galing pa po kami sa Davao City at hindi pa po ako nakakauwi dahil napagsabihan kami na naghihintay po ang ating mga kababayan dito sa Calamba. Yun! Hindi naman po pwede na hindi namin kayo tagpuin ngayon. Baka mamaya magtampo kayo sa amin. Bakit po imbes na maging mura ang mga bilihin, ang pagkain, ang kuryente, at lahat ng bagay,
na kailangan ng mamamayan para sa mabuhay ay wala nang tigil ang pagtaas. Bakit po kaya? Dahil po sa malalang katiwalian at korupsyon sa ating bansa. Lubog na po ang ating bansa sa korupsyon. Meron nga pong nagpadala sa akin ng isang litrato sa Viber. Meron pong isang flood control project. Hindi pa po dumarating ang baha. Wala pa pong tubig. Nagiba na po yung project. Kaya nakalagay po dun sa kanyang minota, flood control project, sabi niya. 80% lupa, plus 15% semento, plus 5% bakal, equals pera. Napakahirap po talaga. Ngayon po, darating na naman po ang mga kandidato bilang senador sa kabilang kampo. Lalapit silang lahat sa inyo para sa ganon ay humingi na inyong mahalagang tulong upang sila'y muling mailuklok sa kanilang mga pwesto. Hindi ba ninyo itatanong sa kanila, bakit po kayo lumalapit na naman sa amin? Samantalang yung tungkulin po na ipinangako ninyo sa amin maraming panahon na nakararaan ay wala namang natupad. Yung pangako po ninyo na magandang buhay, na mailagay niyo po kami sa magandang kalagayan, nasaan na po yun? Lalapit sila sa inyo, meron daladalang konting ayuda. Ang tawag po nila dyan sa mga ayuda, akap, AX, tupad, at kung ano-ano pa. Ipagpalagay na po natin ang matatanggap ng bawat isa. Ngayong nalalapit po ang eleksyon ay 10,000 piso. 10,000. Kapag dinivide nyo po yung 10,000 sa 365, ibig sabihin sa loob ng isang taon, meron kayong makukwentang amount dyan. Ano man ang makukwenta nyo, i-divide nyo uli by 6. Sapagkat ang termino ng isang senador ay 6 na taon. Katapos-tapusan ang makukwenta ninyo dyan, 5 piso isang araw, katumbas ng ibibigay nilang 10,000 sa inyo sa loob ng panahon na sila ay uupo sa Senado. 5 piso po. 5 piso katapat ng 2 hopya o kaya 2 candy. Yan po ba ang inaasahan ng bawat isang mamamayang Pilipino? Yan po ba ang ipinapangako nilang pagsisilbi sa inyo? Lalapit sila sa inyo, iaabot ang konting pera, mapaligaya ko. Mapaligaya siguro kayo, baka wala pang isang araw eh. Baka lang isang araw lang, wala na yung binigay nila. Ang katapat po nun sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin na sa araw-araw ay nagiging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong dangal. Ang Pilipino, hindi niya ipagpapalit ang kanyang dangal. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda, kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulungan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan ang ugaling Pilipino. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay malin lang kanya. Para sa ganon, sa kinang ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay mailigaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagpibili ang kinabukasan ng inyong pamilya. Yan. Wag na wag ho kayong magbebenta ng boto. Sa kapirasong pera
kapalit ay 3 taon na pandudorobo sa kabanambayan, kawawa ang Pilipinas, pati kaapu-apuhan nyo pag ginawa nyo yan. Kaya tama ang sinasabi ni Senador eh. Huwag kayong magbebenta, huwag nyo pagbibili ang inyong boto. Sayang, eto na eh. Andito na yung grupo na magbabalik uli na maayos. Ang usapin kasi dito, inubos ni Lustay. Uubusin pa ang kabanambayan. Wala namang proyekto na ipakita. Wala naman silang pinagkagastusan. Ang sabi ng magagaling nating nagko-comment, baka pinaghati-hatian daw di umano. Ayun lang. Wala naman silang paliwanag sa mga gold reserve na nabenta. Asa ng paliwanag? Wala. Kaya minsan, eto si General Metran, galit na. Gusto nang makipagbugbugan. Hinamo na eh. Eto ipasok natin para maganda. Siya ho ang maghamon. Naku, yari. Sino yahamunin dito? Yari ka ngayon. Makikipagkurutan sa'yo si General Metran. Pasok. Ako ngayon naghahamon eh. Naku. Hinamon ko si Tambaloslos ng suntukan. Naku po yung mga tuwad ko, hinamon ko. Bakit wala akong kaso? Unjust vexation, hamon yun eh. Hindi inciting to sedition sila. Hinamon ko sila ng suntukan. No? Ngayon, pero ang hiling ko lang, hindi doon sa loob ng Kongreso. Sa labas, sir? Sa labas. Kasi pag sa loob, silang power doon, gagamitin nila ang power laban sa mga taong kaya nilang takutin. Subukan nila akong takutin. Subukan nila. Pero, hinahamon ko ang mga matatapang na mga nasa gobyerno, inyupi man o ano pa man, sa labas ng korte o sa labas ng Congress o sa labas ng mga opisina nila. Kasi kingdom nila yon eh. Pero hinahamon ko sila sa labas para patas ang karapatan ng isang Pilipino. Isang Pilipino, karapatan natin labanan. So, may mga tanong. Tuloy ba? Bakit kayo atras ba kayo? Kayo? Walang atras. May problema kasi tayo. Sa Pilipino kasi, hinihintay muna silang masaktan bago kikilos. Paano yon? Paano kung pag kumilos ka na, hindi ka na makakilos kasi naputulan ka na ng paa? Hihintayin pa ba yon? Dapat ngayon tayo kumilos. Panahon na ang sitwasyon ngayon, ang gobyerno, panahon na palitan ang sistema. May EDSA 1, may EDSA 2. Ano nangyari? Inciting. Ano ang nangyari? Ang nangyari sa bansang Pilipinas, lalong lumulubog ang Pilipinas because of corruption. Alam niyo ba ang corruption na sa Pilipinas? Tradition yun. Narinig ko na sa isang kampo yun. Sir, kasi problema kasi tradition na eh. Tradition ang corruption? Ginaugalian na. So, ibig sabihin mga kaibigan, panahon na, itong panahon na ito, gagamitin natin itong panahon na papalitan natin ang buong makinarya, ang buong sistema ng gobyernong Pilipinas sa pamumuno ng ating banal na presidente. Pero hindi ko sinasabi na ang kanyang administrasyon lang ang corrupt. Lahat ng administrasyon ay corrupt. Ayan nakabanggit na dito eto, mapunta tayo sa survey, kalye survey. Sino ang mananaig? Kaya doon sa survey na pinakita nan, halos totoo. Maski sa kalye survey, gandun na resulta. Puro Team Duterte. Tapos sasabihin ng mga pulse survey, ang team sinusuka daw ay namamayagpag, lalo na yung pinag-ano na yung, anong pangalan yun? Yung, American citizen daw. Malakas daw sa survey. Anak ng tipaklo. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Ito, pasok natin. Anong survey ito? Saan? At kailan nangyari? Ito Ito ho ay nangyari nung nakaraang araw lang last 2 days. Ay ang survey na yan, malinaw pa sa malinaw. Ito,
May 2025 election, mag-alal tayo labing dalawa. Senador, kung kayo tanongin sino ang inyong napupusuan, suportahan, Team Marcos, Team Duterte, Team Makabayan, Team Dilawan. Duterte. Bakit Duterte? Eh, kasi nakikita naman kasi sa ano nila gawa. Oo. Saka, kumbaga, may, yung bang, hindi naman sa mahigpit, kundi talagang, hindi naman yung sinasabi nila na, about dun sa human rights na sinasabi nila, tungkol kay Tatay Digos. Hindi. Talagang maano lang siya, madisiplina. Yun ang disiplina kailangan. Yun naman talaga. Ay, ako. Bumalik na naman ngayon ang So, palagay, alam mo na yun. palagay mo ma'am, ay masyadong maluwag ba ngayon? Oo. Bumalik na naman kasi yung mga drugs na yun. Eh, nung si Tatay Digong, walang snatch. Eh, ngayon, unti-unti na. Oo. Eh, kailan lang? 1 month ago? May snatch na naman ako. Saan ma'am? Saan ka na-snatch ma'am? Yan sa may packet ng sa Quiapo. From top ako kasi. Ano nakuha sa inyo? Quintas. Ano nakuha sa inyo? Quintas. Quintas. Loton. Snatch Gusto kong sigawan. Eto pa, hikaw. Sa panahon ngayon, na-snatch ka po. Nung panahon ni Tatay Digong, Wala, takot sila. Ibig sabihin ma'am, ngayon wala yung peace and security natin. Hindi ganun Malambot. Maluwag. Wala silang takot. Hindi katulad nung time ni Tatay Digong na Unsecure ng mga kahit maglakad ka pa ng 10 oras na yung mga anak natin, hindi tayo nakatakot na walang nangyayari sa nila. So, sige ma'am, salamat Ma'am ha. Thank you ha. sa Team opinion. Duterte si ma'am, mga kababayan. Kayo tatanungin, kaninong grupo ang susuportahan nyo? Team Marcos, Team Duterte, Team Makabayan, Team Dilaw. Ay, Duterte. Bakit si Duterte? Maganda. Maganda. Ano ba ang nagawa ng Duterte? Maganda yun, nabawasan yung mga sakit sa lipunan. Ano ba sir? Ano ba? Bukod po sa mga adik. Yun. Sa'yo. Isa yan, sir. Bakit ngayon po ba? Naglipanan na naman po sila? Ano sir? Ano sir? Marami naman nagkakalat sa kali. Magkalat na Ibig ko sabihin sir, mahina ang leadership ngayon, sir. mahina po ba, sir? So, Duterte po tayo. Sir, maraming salamat po ha. Team Duterte po siya, mga kababayan. Ganito na sa darating na Mayo, maghahanap tayo ng dalawang senador. Kung kayo tatanungin, sino ang inyong napupusuan sa suporta? Team Marcos, Team Duterte, Team Makabayan, Team Dilaw. Team Duterte po. Bakit Duterte? Kasi na maganda yung tatlong ano nyo, yung mahala. Ayan na sir. Ano pang nagustuhan? Saka yung wala natatakot sa kay Duterte pag si Duterte kumakas. Sa tingin niyo nagpalikan ho ba sila? Yung mga dating sa Rizal? Oo, nagbalikan. Balikan po sila ulit, sir. Kaya nakakatakot nang tumambay sa gabi, sir, no? Parang hindi na po tayo safe. No, parang hindi parang Duterte, parang tapos ito Kampante tayo, sir, no? Ayun, parang kampante na yung mga Bumaliktad naman sa gabi, no? Yung mga nasabi ng aswang sa mga Aswang sa gabi. nag-aso, nagkakalabas. Sige sir, Salamat po, ha? Salamat. Team Duterte po siya, mga kababayan. Well, 2025 maghahanap tayo ng dalawang senador. Kung kayo tatanungin sir, sino ang inyong susuportahan? Team Marcos, Team Duterte, Team Makabayan, Team Dilaw. Team Duterte. Bakit Team Duterte sir? Eh kasi para wala uli yung mga masamang tao. Ganun po. Yung mga kasama ganun sir. Bukod doon sir, ano pa nagugustuhan dito sa Team Duterte? Maraming takot sa kanya eh. Para pamalakad niya. Maraming takot gumawa ng kalokohan. Sir, kayo mo ba wala ka ba natatakot? Sa kasalukuyang Parang medyo mabait yung ano natin, presidente natin yun. Ayan lang sir. Ako.
Maraming salamat. Thank you, sir. Team Duterte po si sir, mga kababayan. Sa darating na Mayo, 12, 2025, maghanap tayo ng 12 senador. Kung kayo tanungin, sino ang inyong susuportahan? Team Duterte, Team Marcos, Team Makabayan, Team Dilawan. Sino po, ma'am? Duterte. Bakit Duterte, ma'am? Kasi parang okay naman yung ano niya, pagpapalakad Ano pa, ma'am, ang nagustuhan niyo? sa Sa panali Duterte. mga adik-adik dyan, mga kurak-kurak. Taga saan kayo, ma'am? Saka dito lang po. Dito lang din sa Sampaloc, Manila. So, Team Duterte talaga kayo, Oo, ma'am. Team Duterte. Sige, ma'am. Salamat. Thank you, ma'am. Okay, yan si Kung ganun po, sa dating na Mayo, maghanap tayo ng 12 senador. Ang tanong ko, ma'am, sino ang inyong napupusa sa supportahan? Team Duterte, Team Marcos, Team Dilawan, Team Makabayan. Sino, ma'am? Sa tatlo po, pwera lang po si Marcos po. So, hindi na lang kayo ng isa, ma'am. Isa lang talaga. So, di pa lang. Duterte na lang po. Bakit Duterte, ma'am? Kasi po, mas nakita ko po yung gawa niya sa Pilipinas po noon. Saka, maganda naman po yata yung mga lineups nila. Saka, puro mga abogado dyan. parang mas kailangan po natin yung kasi para may matakot ang mga para hindi sila gumawa ng mga crime. So, mas gusto ko, ma'am, yung Team Soka. Kasi binansagan nilang Team Soka. Team Suka. Masarap ba ang Soka? Oo, ako nagtataka din. Team Suka po yun. Islam. Matagal mapanis mismo. Ibig sabihin, ma'am, matibay. Matibay. Mapagkatiwalaan. Matibay. Matibay. Ayan, lalo pag sa pagkain, ma'am. No? Ayun, ma'am, salamat. Thank you, ma'am. Team Duterte si ma'am, mga kababayan. Thank you, ma'am. So, ayan, dito tayo mga kababayan. Dito tayo mga kababayan sa Trabaho Market sa Sampaloc, Manila. So dito po tayo Ayan sa Trabaho Market, Sampaloc, Manila. Puro Team Duterte o Team Suka. Wala kang narinig na Team Sinusuka. Nakakahiya yun. Team Sinusuka! Ayaw na ayaw marinig ng ating kababayan yung mga ganong line-up. Kaya abang-abang lang ho kayo sa ating mga daily vlog. Hanggang sa muli. Bye-bye!